Hello science fans! Summer na! Ang sarap mag-beach! At masarap din mag-snorkel at tignan ang ganda ng ating mga bahura. Pero nakita nyo na ba ang mga headlines na related dito? Ang New York Times ay naglabas ng isang article na nagsasabi na may isang global bleaching event na sumisira sa ating mga bahura dahil sa napakataas na temperatura ng ating tubig. Pang-apat na beses pa lamang itong nangyayari. And likely, nai-impact nito ang mas marami pang bahura kumpara sa dati. Pero bakit nga ba nangyayari ang coral bleaching? Bago ko sagutin ang katanungan nito using science, gusto ko munang mag-hi sa ating mga new viewers. Ako po si Chona and I'm your resident Filipina scientist. Isa po akong mananaliksik in the field of molecular ecology. And ang pangarap ko po ay magamit ang aking mga skills in molecular biology para matulungang protektahan ang kalikasan. Isa rin po akong guro at napakasakit sa aking puso ang thought na hindi na ma-enjoy ng mga susunod na henerasyon ang ating kalikasan. At ang siyensya ay ang aking science communication channel, where I hope to make more people care about science and the environment. So, ano nga ba ang coral bleaching? Ang coral bleaching ay isang kaganapan kung saan nawawala ang vibrant colors ng mga coral colonies dahil nagkakaroon ng expulsion of the symbiotic algae na tinatawag na zooxanthellae na nakatira sa loob ng tissues ng mga corals. Ang mga algae na ito ay napaka-importante dahil sila ang nagbibigay ng nutrition sa ating mga corals kasi marunong silang mag-photosynthesis. At sila rin ang nagbibigay ng makulay na kulay sa ating mga corals. Pag ang mga corals ay nakaka-experience ng environmental stressors katulad ng high ocean temperatures, pollution, or pag-iba sa water chemistry, nagkakaroon din ng stress ang kanilang physiology. At pag nasistress ang mga corals, nilalabas or ine-expel nila yung mga algae. At dahil transparent ang kanilang tissue, nagmumukha silang puti dahil puti ang kanilang skeleton. Pero tandaan, ang bleaching ay isang natural event. Hindi siya necessarily nagkukos ng kamatayan ng ating corals ng agad-agad. Pag gumanda na ang mga kondisyon, pwedeng makarecover ang corals by repopulating their tissue with new zooxanthellae. Pero, pag matagal or napaka-severe ng bleaching event, pwede itong mag-result ng widespread coral mortality. Pwede nitong ma-disrupt ang buong bahura at maka-impact pa sa napakaraming uri ng buhay na nasa ilalim ng dagat na nakadepende sa bahura. Apart from the warming of ocean temperatures, ano pa ang nagkukos ng coral bleaching? Ang isa dito ay pollution, particularly from runoff containing sediments, nutrients, and chemicals na nanggagaling sa mga agricultural and urban areas. Yung ibang chemicals na ito ay pwedeng magpalabo or magpa-cloudy sa tubig, kaya hindi masyadong nakakapasok ang ilaw, and therefore it can hinder photosynthesis. Additionally, meron ding mga chemicals na pwedeng diretsyo nilang ma-stress yung corals at automatic na nagkukos ng bleaching. Yung mga sediments naman, pwede nilang ma-smother or matakpan ng buo yung mga corals. At pati ito, nakaka-stress at nakaka-result sa coral bleaching. Yung pagbabago din ng water chemistry, katulad ng ocean acidification, ay pwede ring maging stressor sa ating mga corals. Yung dagat kasi, kaya niyang mag-absorb ng excess carbon dioxide na nanggagaling sa ating atmosphere. Dahil acidic ang carbon dioxide, nagiging acidic din ang dagat. At pag acidic ang dagat, nahihinder nito yung ability ng ating mga corals na i-build ang kanilang calcium carbonate skeletons. Ang acidic din kasi na dagat ay nagka-capture ng carbonate ions. At kailangan ng ating mga corals ang carbonate ions para mag-grow at gumawa pa ng mga bagong bahura. At alam niyo ba, pwedeng mabilis ang reaction ng coral sa temperature changes, pollution, at ocean acidification. Nagpapakita sila ng signs of stress within days to weeks of exposure. Ang pag-init ng dagat ay pwedeng magresulta sa isang coral bleaching event within weeks, depende kung gaano ka-intense yung init. Yung ibang chemicals naman ay pwedeng mag-cause ng coral bleaching within hours, particularly yung mga chemicals na toxic or corrosive sa coral tissues. Pagdating naman sa ocean acidification, while it's a more gradual process, pwede pa rin siyang mag-create ng physiological response in corals over relatively short time frames.
kasi nakaka-influensya siya sa growth rates at skeletal integrity within weeks to months of exposure. Meron ba tayong pwedeng gawin para mabawasan ang coral bleaching events? Isa sa mga pwede nating gawin ay ang pag-raise ng awareness about the importance of coral reefs at yung mga threats na kinakaharap nila. Pwede nating ma-inform ang ating mga kaklase, kaibigan, katrabaho, kamag-anak, or even our wider communities through social media campaigns, school presentations, or community events na nagpapakita kung ano ang importansya ng coral reefs at paano natin ito mapoprotektahan. Kailangan din nating mag-advocate for sustainable practices and policies that reduce carbon emissions, mitigate pollution, and protect marine habitats through sustainable ecotourism. Isa pang paraan para makatulong ay maging parte ng mga citizen science efforts na nagbabantay sa ating mga bahura, katulad ng ginagawa namin sa Lian, Batangas through DLSU's Shore Center. Marami pang ibang organizations and research institutions na nag-o-offer ng opportunities for volunteers to assist with coral reef monitoring programs. Pwede rin tayong mag-participate sa mga community-based conservation projects na naka-aim na mag-restore at mag-protect sa ating coral reef ecosystems. Pwede tayong mag-volunteer sa mga local marine conservation groups na nag-o-organize ng coastal cleanups o kaya yung pagpopromote ng mga sustainable ecotourism practices sa ating mga tourist spots. By taking these actions, pwede tayong gumawa ng isang meaningful na difference in the fight against coral bleaching at makakontribute pa sa long-term health and resilience ng ating mga bahura. Pero isa pang paraan ng pagtulong ay maging part ng STEM community. And to help support this move, lalo na kung isa kang batang babae na malapit ng mag-STEM thesis, pwede kang mag-apply for the Scientia Thesis Grant. Through this grant, pwede kang ma-awardan ng additional 55,000 pesos na pwedeng makatulong sa mga gastusin mo para sa iyong thesis. You can check out the procedures to apply through the description of this video in YouTube or through our social media channels. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating fundraising para sa Scientia Thesis Grant. Tulungan niyo po kaming tumulong pa sa mas maraming tao by helping us promote our fundraising channels. But what do you think? Excited ka ba na tumulong para i-monitor ang ating mga napakagandang bahura? Ano pa kayang ibang paraan para makatulong tayo sa pag-preserve ng ating marine ecosystem? Let us know your thoughts in the comment section below.